Aries. This is an Aries Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of July. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta mga Aries? Kamusta? Anong meron? Anong bago? Anong paulit-ulit na ginagawa? This is an Aries Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of July. Actually, nakapag-record ako kanina. Tapos habang inaayos ko yung video, habang ina-upload ko, na-corrupt, nawala siya. So, I just feel na parang hindi siya tamang marinig for now. Baka meron akong sinabi doon sa first reading na hindi pa meant malaman. Okay? Let's see. Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of July. Paalala, ang nag-iisang account na Mystic Siren ay kay Angeles 11. Any messages coming from a different account, hindi po ako yon. Mag-ingat sa scammers. Aries. Collective energy ng Aries. Let's see. Kapag pareho ang lumabas, ibig sabihin, phone ko lang yung may problema. Okay. Something is like, sabi mo, unacceptable yan. Okay? Maraming lumabas na lihim, sabi mo that's unacceptable. Sinubukan mong ipaglaban ng pag-ibig na to, especially sa side ng feminine. Meron siya mga na-discover na mga bagay na hindi niya gusto sa relasyon na to. Addiction, toxicity sa relasyon, bawal na pag-ibig. But dahil mahal ni feminine si masculine, nandito pa rin ang patience, another chance, nagstay because mahal niyo ang isa't isa. The feminine feels that this is a very strong soulmate connection. Kaya kahit nasasaktan siya, nag-stay siya at binibigyan niya ng multiple chances ang pag-ibig na to. The masculine also, sabi niya, nandito lang naman siya. Hindi naman daw siya aalis. Plano naman daw niyang magstay kay Empress, kay official person. But, napakaraming disappointments because meron mga ine-expect na harvest time, good outcome, mga pangako na hindi nangyari. Kaya nagkaroon ng paulit-ulit na away-bate, reconnection and ending. Pero kahit ganun yung nangyari, for some of you, nagkabalikan. For some of you, nagkahiwalay pero naging magkaibigan na lang because yun nga yung concept of like, baby daddy mo yan, baby mama mo yan eh. Para sa bata, kailangan nyo mag-usap. There is a masculine here na very unreliable pagdating sa relasyon at pag-ibig. Na kapag nahihirapan siya to handle the situation, the relationship, very runner, very avoidant. Feeling niya parang bata tong masculine na to eh. Feeling niya parang inaaway lang siya, hindi lang siya na-appreciate. But it feels like the feminine just want to tell the masculine kung paano ayusin ang relasyon. How she wants to be loved. Kaya lang, baka naman may problema the way na i-deliver ni feminine yung mga like hinaing niya sa buhay at na-hurt, natatapakan ng ego ni masculine. Sabi ni masculine sa connection na to, priority niya na makapag-provide, a very masculine energy. Okay? Marami siyang inaayos, kapirahan, kabuhayan. Pagdating sa relasyon, may mga inaayos, minsan akala mo okay na, babalik sa dating habits, nagkakaroon ng tampuhan, mga hindi magandang exchange of words because of disappointment and broken promises. For some of you, meron nang sabihin natin baby mama, baby daddy at may nai-involve na bagong love connection na gusto nung bagong love connection na ipaglaban ang relasyon na to. Okay lang naman sa kanya na like may pamilya ang kanyang person as long as nandun lang yung security na talagang tapos na sila at hindi siya third party. Okay? The reason for the reading is indecision, maraming inisip. Ano ba yung mga gusto mong i-manifest pagdating sa buhay? There's a masculine here na nagkaroon ng confusion na ano ba talaga yung gusto niya sa buhay? Sino ba talaga? Ano ba yung standards niya? Eto ba si baby mama? Parang nalito siya sa pag-ibig na parang meron siyang nakitang bago and inisip niya na baka naman mas jive sila nitong isang person. And because of that, someone feels like defeated, disappointed kung ano man ang nangyari sa relasyon na to. For some of you,
dahil nagkaroon ng bagong relasyon, kumbaga sabi mo, ay, ayoko na, di kung gusto niya yung bagong person, doon na siya. Okay? Especially sa side nung baby mama, sabi niya, sige, kung gusto niya doon, okay lang. Kakaroon na daw siya ng new beginning. Ang wino-worry lang naman ni baby mama ay kung paano niya mabibigyan ng like maayos na buhay yung bata. For some of you, ang pinag-uusapan na lang, sustento, obligasyon. Ngayon, sa ating mga Aries, especially sa ating feminine, meron kang pinagpe-pray na lang, kung hindi na talaga kayo ni baby daddy, sana magkaroon ka na lang ng person na para sa'yo. Marami ka ring hinihintay na opportunity pagdating sa kaperahan kabuhayan. But aside from that, pinagpe-pray ng ating feminine na sana magkaroon ka ng someone na kaya kang panindigan, mahalin, kahit, kahit andyan, may anak ka, meron kang unang pamilya, naghahanap ka pa rin ng taong mamahalin ka. Okay? Someone who will take care of you. Right now, sabi ng ating mga Aries, maraming plano sa buhay. Lalo na kapag alam mo yun, nagre-rebuild ka, lalo na kung yung person mo may bago na. Para din sabi mo, para matapos na rin yung overthinking mo, nalulungkot ka kung anong nangyari sa relasyon mo, and you're trying to heal. Kaya lang, minsan, it's unhealthy na mag-heal ka at gagamit ka ng ibang tao as a band-aid treatment just because you feel so lonely na yung baby daddy mo or yung person mo may bago na, tas ikaw, nahihirapang mag-heal. Ramdam na ramdam mo pa rin yung betrayal. The masculine in this connection, the baby daddy, kinikilala pa rin naman niya tong new person. For some of you, kumbaga talagang nag-out na tong dalawa na to. Pero pinipilit nilang maging low-key. Pero maraming chismis, maraming usapan tungkol sa bagong relasyon na to. Ngayon, Aries, you're thinking of tama ba yung mga desisyon mo sa buhay? Naka-align ba yan sa future self mo? Naglolong ka pa rin talaga na magkaroon ng like long-term partner, na may taong mamahalin ka, alagaan ka. Okay. Victory and going back. So, for some of you na lumalaban pa sa relasyon, you're being very optimistic at pinagpe-pray mo na sana bumalik pa yung person mo at ayusin nyo to. Okay? But for some of you na tanggap na may bago na si baby daddy, okay lang. Sige. Ang pinagpe-pray mo lang sana yung susunod na darating sa'yo feminine ay yung, ito na yung magiging companion mo, mamahalin ka, alagaan ka, at someone na makaka-build kayo ng magandang future together. Kaya lang may plot twist. For some of you, hindi ko nakikitang tatagal tong third party na to. Babalik pa rin siya dun sa baby mama, dun sa wifey energy, kasi may anak. Pero feminine, baby mama, empress, okay, the official person, isipin mong mabuti kung tatanggapin mo pa tong lalaki na to. Kasi parang babalik siya sa'yo because parang, I don't know kung pinirahan siya ng third party or parang may challenges siya sa pera, kaya siya babalik sa'yo. Kabaliktad yung pentacles niya. Pero kung tatanungin mo ko kung nagbago na siya at last na niya yung third party na yun, I don't think so. Pag to bumalik sa'yo, pwede siyang bumalik doon sa third party or meron siya ulit mahanap na bago. But for most of you, nakikita ko dito natuto na kahit bumalik tong third party na, tong baby daddy na to, na nang iwan kay baby mama, parang sabi mo, ay ayoko na, pagod na ako. Para sa akin, like obligasyon na lang or like visiting rights mo na lang para sa bata. Okay? And I feel may darating ding bago for the baby mama, for the empress. Kung nagbago na si baby daddy, I don't think so. Feminine empress, may darating na para sa'yo. Okay? Hindi ko pa nakikitang nagbabago si baby daddy. Gusto lang niyang bumalik sa'yo kasi parang magkakaroon siya ng financial challenges. Alrighty?
may darating na soulmate para sa'yo.